Magandang umaga po sa inyong lahat yan sa Pilipinas. So, andito muli tayo, balik tayo online na pag-aaral. Kararating ko lamang po, medyo pagod pa ako. Kararating ko lamang po mula kaninang umaga galing dyan sa Pilipinas. Dumating ako ng 1:30 ng madaling araw po dito sa amin. Kaya talagang sobra pa po ang antok at pagod ko. Anyway, so nandito tayo ngayon sa Marcos 1. Marcos 1, pakibuksan po ng inyong mga Bible at pakinggan natin kung ano ang salita ng Diyos dito sa pamamagitan ni Marcos. Bago po ang lahat, let's pray po muna. Hallelujah, dakilang aming Ama, sa langit na makapangyarihang Diyos ng aming buhay. Sa ngalan po, O Diyos, ng Panginoong Hesukristo, kaming muli ay nagpapasalamat sa tuloy-tuloy niyo pong gabay sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita. At sa oras pong ito, Ama, dalangin ko po ng lahat ng nakikinig, maging ito man ay mula sa Nueva Ecija, ito man ay sa Paco, o sa Clavo, o maging sa Salvasyon. Salamat po, Diyos, dahil ikaw ang aming Ama na patuloy na katunghay sa amin at umaalalay sa amin sa tamang pamumuhay sa pamamagitan ng mga salitang itong itinuturo mo sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng iyong gabay at patnubay sa amin. Salamat po sa pagtugon ng aming mga panalangin ito, dahil ang lahat ng aming dalangin at pagsamo sa iyo ay sa pamamagitan at sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So salamat po sa inyong lahat. Ako po ay nalugod na tayo nagkasama-sama ng kaunting panahon. Subalit hanggang ngayon, kahit ganito sa kaparaanan ng pag-share ko ng salita ng Diyos sa online o sa video, ay patuloy po tayo nagkakasama-sama at nakikinig ng banal na salita. So chapter 1 ng Marcos, ang sabi po dito, ito ang simula ng magandang balita tungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos. Ito po ay tungkol si Juan kasi na tagapagbautismo na po. Sabi dito, tulad ng nasusulat sa aklat ni Propeta Isaiah, narito ang sugo ko na aking ipapadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng matuwid na landas na kanyang lalakaran. So si Juan Bautismo po ang nagsasalita nito. Verse 4, nang dumating nga sa ilang si Juan na tagapagbautismo na nangaral, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag niya ang kanilang mga kasalanan at sila ay binautismuhan niya sa ilog Jordan. So makikita po natin dito na talagang noong una yan yung tanda ng pagsisisit, pagtalikod sa mga kasalanan, ay kasunod ay ang pagbabautismo po ni Juan. Amen? So ayan. At sabi dito sa verse 6, ang damit ni Juan ay yari sa balahibo ng kamelyo at balat naman ng hayop ang kanyang senturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Ito ang ipinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalas man lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo, which is ang tinutukoy po dito ay ang Panginoong Jesus. Amen. So si Juan Bautista, ang nagbabautismo sa mga tao sa pamamagitan ng tubig, subalit ang Panginoong Jesus ay nagbabautismo sa Espiritu Santo. So, ayan po, At sabi dito sa verse 9,
Ito po yung time na binautismuhan ang Panginoong Hesus. Sabi po dito, nang panahong iyon dumating si Jesus mula sa Nazareth sa Galilea at siya binautismo ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumaba sa kalangitan at nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang isang tinig na mula sa langit at nagsasabing, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." So makita po natin dito, ang Panginoong Hesus, lahat po ng kanyang pinapakita nung nandito po siya sa lupa ay yan po ang pagkilos ng Panginoon Hesus bilang anak ng Diyos, na kung saan yun po ay isa ring pinapaunawa sa atin, Siya po ang unang naging example kung paano lumakad ang isang anak ng Diyos. Yung salita naging tao ang Panginoong Hesus, So dinidemonstrate niya sa atin kung paano susundan ang kalooban ng Diyos Ama. At ito pong pagpapabautismo ng Panginoong Hesus, at makita po natin dito ang sabi doon sa sa Matthew, nung nagtanong si Juan bakit kailangan niyang gawin yon, dahil yon ang kalooban ng Diyos Ama na siya ay mabautismuhan. At yun po ang ating ginagawa after receiving Christ. Sumusunod tayo na pagtalikod ng ating mga kasalanan. Tanda ng paghugas at pagtalikod doon ay nagpapabautismo po tayo sa tubig. Amen? So ayan. At pagkatapos ng nabautismuhan, ito na po yung pagtukso kay Jesus. Verse 12, pagkatapos dinala agad ng Espiritu si Jesus sa ilang, nanatili siya roon ng 40 araw, at dooy tinukso siya ni Satanas. Doon ay may mababangis na hayop, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Kita po natin ang Panginoong Jesus that time is 100% human, at maging sa kanya pong pagkatapos niya pong ang sabi dito, makatapos siya magbautismo, siya ay dinala sa ilang at doon siya tinukso. Maraming mababangis na hayop, ngunit ang Panginoong Hesus ay iningatan iningatan ng mga anghel. So ayan, alam niyo po, pagdating ko dito sa Canada, nanibago ako kasi spring na dito, masyadong naglilitawan yung mga dahon, nagkakaroon nito ng spring. Kaya medyo nahahababahin po ako ngayon dahil nga dito sa atmosphere na ngayon dito na naratan ko sa Canada. Anyway, so balik tayo dito sa Word of God. Ang sabi po dito, ang simula ng pangangaral sa Galilea. Nang ibinilanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos, kaya magsisi na kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. So ito po, laging nagre-remind ang Panginoong Hesus. Lagi siya pong nagbabala, talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan dahil malapit na maghari ang Diyos. So iyan po, maging doon sa atin po sa nung anniversary, yun laging tinukoy doon sa atin yung nalalapit na paghuhukom. Kaya tinuturuan tayo doon na talagang talikuran ang mga kasalanan. Verse 16. Ang pagtawag sa apat na mangingisda. Sabi dito 16, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa sa Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na nanguhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila'y kapwa mga mangingisda. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng tao. Pagkasabi nito'y agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Kita niyo po, yung tinawag itong si Andres at si Simon bilang lingkod o gawing mangingisda ng tao, ibig sabihin, sila ang mag-outreach ng tao. So, ito, wala man lamang pakundangan ng magkapatid na to.
sinunod agad nila ang Panginoon, sa kanyang sinabi. Kaya sabi sa 18, pagkasabi niya nito'y agad iniwan ng magkapatid ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Ito po yung the best decision, na kapag may pagkatawag sa atin ang Diyos, immediately gawin po natin at sumunod sa kanyang kalooban. Amen. At sabi dito sa 19, nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din sila agad ni Jesus at sila ay sumunod din sa kanya. Iniwan nila ang bangka, ang kanilang ama na kasama ang kanilang mga upahang manggagawa. So immediate po, makita natin dito sa mga lingkod na to, nung kinausap ng Panginoon, sumama kayo sa akin, gagawin ko kayong sabi dito, mangingisda ng tao. Sumunod agad po itong magkakapatid. Wala man lang rason-rason, sinunod agad nila ang Panginoong Hesus. So, makikita din po natin maging sa ating buhay na kapag alam natin o alam ninyo o sino man ang may pagkatawag ng Diyos, wala na pong tanong-tanong, sundin ang Diyos, dahil pag sinunod po natin ang Diyos, doon natin makikita ang purpose ng buhay natin at doon po natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos. At ito po ang nakita po natin sa mga masunuring mga lingkod. Next, 21, pinagaling ang sinasapian ng masamang espiritu. Nagpunta si Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw, ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tapagturo ng kautusan. Kasi kung titingnan po natin ang Panginoon, kaya nagtaka sila, hindi naman nakapag-aral ang Panginoon. So sino itong napakagaling mangaral? So makita kasi natin dahil kinasihan ang Panginoong Jesus ng banal na espiritu. Kung makita po natin nung binautismuhan siya, yung bumaba ang espiritu ng Diyos sa kanya. Kaya kapag nung nangangaral ang Panginoong Hesus, meron siyang kapangyarihan. Sabi dito, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Kasi yung mga tagapagturo ng kautusan po, nagmumula yun sa kanilang talino o isipan lamang ang kanilang pangangaral. Subalit ang Panginoong Hesus, nangangaral siya ng may kapangyarihan kasama ang banal na espiritu ng Diyos. Verse 23, bigla namang pumasok sa sinagogang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito'y sumigaw, ano ang pakay mo sa amin, Jesus, na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumigaw itong lumabas sa kanya. At ang lahat ay namangha, kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa, papaanong nangyari iyon? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nauutusan ang masasamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Dahil dito'y mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Kasi po talagang malinaw na nasa Diyos ang authority ng lahat ng bagay at ang liwanag po ng Diyos ay kumbaga yung hindi talaga makakastand ang kaaway kapag naandoon ang liwanag. Kaya anuman ang gawin ng Panginoong Hesus, katulad nito pong nangyari ito, inuutosan niya ang masamang espiritong lumayas at ito nga ay lumayas doon sa taong inaalihan niya. Amen. So ayan po ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesus. Verse 29. Ang pagpapagaling sa maraming tao. Mula sa sinagoga ay nagtungo agad si Jesus at ang kanyang mga alagad kasama sina Santiago at Juan sa bahay ni na Simon at Andres. Noon ay nakahiga dahil nilalagnat ang biyanan ni Simon at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae. Hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Nooy day, gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Pagsapit ng gabi,
pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. So iyan po, makita natin dito ang mighty power ng Panginoon, kung paano siya magpagaling ng may sakit karamdaman at kung paano niya pinapalayas ang masasamang espiritu. Verse 35, ang pangangaral ni Jesus sa Galilea. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Hinanap siya ni Simon at ang mga kasama nito at nang matagpuan siya ay sinabi nila, hinahanap po kayo ng mga tao. Ngunit sinabi niya sa kanila, kailangang pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang mangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. Nilipot nga ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. So yun po ang ginawa ng Panginoon Jesus. Continue siyang nangangaral, continue siyang nagpapagaling at nagpalayas ng mga demonyo. Next, verse 40, pinagaling ni Jesus ang isang kitongin. Isang taong may kitong ang lumapit kay Jesus. Lumuhod ito at nagmakaawa. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Nahabag si Jesus sa kitongin kaya't hinawakan niya ito at sinabi, oo, nais ko, gumaling ka. Nooy day nawala ang kitong ng lalaki at siya ay naging malinis. Immediately po, Matapos mapagbilinan, agad siyang pinaalis ni Jesus at pinagsabihan ng ganito, huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay magpunta ka at magpuri sa pari. Pagkatapos mag-alay ka ng handog para sa Diyos ayon sa iniutos ni Moses bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling at malinis na. Ngunit pagkaalis ng lalaki ay kanyang ipinamalita ang nangyari sa kanya dahil dito hindi nakapasok pa ng bayan si Jesus na natili lamang siya sa mga hindi mataong lugar, subalit pinuntahan pa rin siya ng mga tao mula sa iba't ibang dako. So dito po nakita natin kung gaano ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Jesus sa kanyang pagpapagaling at pagpapalayas ng mga demonyo. So dito maging sa pananampalataya, pinapaunawa po sa atin dito na kailangan manampalataya tayo sa Diyos na kaya niyang gawin ang anumang bagay sa atin. Sa pamamagitan ng salitang ito po na ating binabasa, pinapaunawa po sa atin dito na walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa ating Panginoon. At talagang mula pa sa simula, talaga pong litaw na litaw ang kapangyarihan ng Diyos at na-witness ito po ng mga apostol. At laging pinapaunawa sa atin, isa lang ang laging sinasabi dito mula pa kay Matthew, talikuran ninyo at pagsisihan ang inyong mga kasalanan. Sumunod tayo sa Diyos na may banal na pagkatakot at makakasunod lamang po tayo sa Diyos sa pamagitan ng patuloy nating pagsunod at pagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil ito po ang instruction sa atin, na andito natin natututunan kung papaano ang pagsunod dahil ang salita ng Diyos ay punong-puno po ng kanyang mga instruction. Ngayon, kung ang tao po hindi nagbabasa, papaano niya malalaman ang instruction kung siya mismo ay hindi niya alam ang salita ng Diyos? Kaya ito po lagi sa ating nire-remind, ulit-ulit ko po itong sinasabi, magbasa kayo
magbasa ng salita ng Diyos. Kung merong way na makasali kayo sa pag-aaral o pagba-Bible study, araw-araw, napakahalaga po na araw-araw ng bawat isa sa atin na napakikinggan ang salita ng Diyos, dahil ito po ang tumutulong sa atin na maging matatag, lumayo sa pagkakasala at manatili sa kalooban ng Diyos. Amen. So dyan po tayo, napaka-short message lamang po ito. Sa totoo lang, kasi talagang hindi pa ako nakakabalik sa normal na sobrang pagod ko for the whole 2 weeks na nandyan ako sa Pilipinas. Talaga walang tigil, everyday po ang aking ginagawa. At kaya yung pagdating ko dito ko po nararamdaman ang sobrang pagod. Halos kagabi sa eroplano, 14 hours from Manila to Toronto. Nagising po ako nung 2 hours na lang bago lumapag ang eroplano. So straight yung tulog ko pa rin po ang Diyos. Nakatulog ako ng mais, pero ganun pa man kahit ngayon. Grabe pa rin, hindi pa rin enough yung aking hindi pa rin ako nakaka-recover sa sobrang pagod. At ganun pa man ay sinikap ko po sa tulong ng Panginoon na magawa itong mensahe. Ma-share ko po sa inyo ang Marcos 1, dahil alam ko po dyan sa Nueva Ecija, maging sa Labo at sa Bicol, ay kailangan ito ang salita ng Diyos. So dyan po muna ako magtatapos. At dito sa Kawikaan, I think Banji or sino man si Indo dyan, sila sis Jen sa Nueva Ecija, sa Manila sa Paco, andyan si Paz and Banji, and then sa Labo andyan si Gemma, and then sa Bicol nandoon sila Banyon, maging sila Brother Arthur, at sino pa man yung mga kasama natin doon na makakapag po ng summary ng ang Kawikaan doon sa inyong binasa, and then maging dito kung may nais po kayong ma-share patungkol sa Mateo chapter 1. So anyway, God bless everyone, at pagpalain kayo ng Diyos, pagpalain ng inyong pakikinig. Patuloy nating dalangin sa Diyos na marami pa ang makarinig, at kayo pong mga nakikinig, palalimin nyo po at manatili kayo sa salita ng Diyos at lalong magpakatatag. Amen. So let's pray. Hallelujah. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Ama, at last week naidaos po namin ng maayos ang pag-alala namin ng katapatan mo sa Psalm 32 verse 8, O God, kung saan nag-celebrate kami lahat ng 9th year anniversary. Lord, anuman pa po ang mga kakulangan ng bawat isa sa amin, or ano pa man, O Diyos, ang nais mong ma-improve ng bawat buhay namin, patuloy po na dalangin sa iyo ang gabay at patnubay. Turuan niyo po kami, O Lord God, at ang habag niyo po sa aming lahat, patuloy niyo pong igawad at guidance sa protection po sa aming lahat. Ikaw po ang patuloy naming inaasahan na maghahari sa aming mga buhay, 10 ng aming mga anak, ng aming mga mahal sa buhay. Kaya maraming salamat po Ama sa kalakasang patuloy pinagkakalob mo sa amin, sa direction po ng aming buhay, at sa mga salita mong umaalalay sa amin sa araw-araw ng aming pamumuhay. Ikaw po ang maparangalan, ikaw po ang maitaas sa gawain. Patuloy niyo po kaming gabayan at samahan. Maraming salamat po sa lahat ng ito, Ama. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So God bless everyone. Bye.